Bye. Nakita kasi akong setup sa 1 minute. Try ko lang kung makakapitas tayo. Anong bias nyo ngayon kay Goldie? Goldie lumipad eh. Possible ATH ulit ito siguro. Bearish bias ko dyan. Sa ito, interested ako. Tapos dito, tapos TP ko, ito, daily high. Hold natin yan to the moon. Scalping. Try natin mag-scalping sa 1 minute. Natin kung kaya ba natin mag-buy. Paakyat dito sa. Pag bumaba siya dito sa 1MOB, try ko dyan SL ko mga 26 pips or 30 pips. Kung TP ito. Ito tatry ko muna mag-buy, paakyat dito sa taas. Tingnan natin kung makakadali tayo before New York session. Bank holiday, New York session. Mabagal pa na lang tayo. Ang reason po ng buy setup natin dito kasi yung price nag-create na siya ng change of character sa 15-minute time frame. So from uptrend, nabasag niya na tong previous low dito, itong week na to. So possible mag-retrace na yan dito sa 15 MOB, then continue niya yung trend. So yung confirmation na kinuha ko is sa 1 minute time frame only. So may choke na tayo sa 1 minute, mag-mission ng trend dito sa 1M time frame. So yung buy natin, paakyat lang dito sa taas sa OB. Tapos sell tayo dito mamaya pag umakyat siya sa 15 MOB. Pero pwede kayong mahabol ng buy ngayon. Ang SL nyo ito, 42 pips. Send natin sa BIP. List nyo yan, $4. Okay. Good. Send na siya sa ating BIP. Yan, bababa pa siya sa 1. Bababa pa siya dyan sa 1MOB magas. SL natin dito lang. Bye. Nga pala, sa may mga small account, especially sa mga naka $100, huwag nyo gagayahin yung style of trading na magtatadtad kayo ng 0.01 lot size. Lalo na kay gold, no? Kasi sobrang risky po ni gold. Gawin nyo lang to kapag meron kayong extra capital or you have more than 500 to 1,000. You can use 0.01 lot size and mag-add ka ng position whenever bumababa yung value ni gold. Basta computed mo yung risk mo if ever matamaan yung SL natin, okay? So para hindi ka masunugan. Last time kasi merong nasunog na member natin nung nag-sell tayo nung Friday. So meron dun nag-all in, baka hindi niya na-compute. Possible pala masunog yung account niya. Mayon yung analysis. I recommend gamit kayo lagi ng proper risk management. Bye. Dapat ma-break ni gold tong previous high dito. Ito. Ayan, add ako position dyan pag na-break niya yan. The pullback method. Out sa bagong dating sa ating live. Nakabay na po kami si gold. Bye. Ang kayo ng buy. Basta may pang capital pa kayo dyan. Okay, buy ng buy kapag limited. Good morning po, Sir Bong. Buying na kami kay gold. Mumula na yung iba. Ako malapit na ako mamula. Pero nagbubloop eh. Okay, so mapapansin nyo dito, nagkaroon na tayo ng internal change of character sa 1M time frame. Kaya lang malabo yung price action niya dito nung na-break niya to, pero meron ditong na-form na OB. Tapos nagre-retrace lang si gold dito. So kapag yan na-break ulit, tapos pullback up, yan, continue na yan pataas kahit papano. Basta ito, meron siyang na-break na structure internal. Ito 1M choke, internal yan sa loob ng structure. So nangyari, bumaba si gold, umaakyat pa unti-unti, then na-break niya na tong previous high dito, tapos pullback siya sa OB, then tumaas. Diba? Tapos pag bumaba yan, pullback yan dito, tapos taas ulit. Go dito sa taas dito. Kapag umangat yan, dito ako mag-secure ng profit dito sa red line. Kapag aangat pa siya, dyan ako magse-secure. Saan ba to? 3475.77. 3475.77. Ito, 3.75.75. Dyan ako magpa-partial take profit. Kapag weak ang niya, yung binigay niya, hindi nag-body close, minsan delikado yung ganun. Ibig sabihin, nag-liquidate lang siya. Pero dahil nasa lang tayo, 1 minute time frame, minsan hindi rin accurate yung mga ganun eh. Yan ang technique para hindi ako kabahan lalo. Dadagdagan ko yung buy ko. Ayan na, tumulo. Shit. Dito ako mag-add ng buy. May FBG dito sa ilalim.
Eto, may FBG oh. Try ko dito mag-add ng buy dito. Sa FBG na to. Kung bababa pa siya. Saan kaya pupunta si Gold? Meron pa kasi ditong FBG. Pwede siya bumaba. Tapos umakyat. Meron din dito sa taas na FBG. Pwedeng tumaas. Tapos bumaba. Ewan sa'yo Gold. Sa broker. Or dito sa ano ko, video ko late, delay siya. Delay yung sa ano ko video ko sa live ng ilang. Possible mag ano ako, bawas ako position. Antayin ko muna gumanda yung structure ni Gold. Tsaka ako magba-buyback. Yeah, wait tayo 8:30. Kapag pangit yan, magko-close ako ng position, magba-buyback ako nga. Let's protect our capital first. So, anong game plan natin? Ang game plan, kapag ito, bumaba pa, dito ako mag-aantay ng choke para mag-buy. Kapag ito umangat, mag-a-add ako ng buy sa pullback. So, ano lang tayo, bawas tayo ng risk natin kasi pangit yung galaw ngayon ni Gold. So, mas maganda, save ang capital natin para may pang buyback rin tayo mamaya. Confident sa ano tad buy. Size down lang tayo sa 5-minute time frame. Pag yan na break niya, buy ako ulit sa pullback. So, yan ang aking game plan kay Gold. Naka-hold pa rin ba yung iba? Yung mga negative kanina. Size down muna kayo. Pangit ng galaw ni Gold. Puro ano lang siya. Ay no, pangit ng mga candle niya sa 15-minute time frame. Puro doji. Ayos lang yan, kahit break even. Mahalaga may ano pa tayo, capital pa tayo. Matchempuan din natin yung magandang galaw uli ni Gold. Last week ano tayo 4-1 standing natin eh. So, talo tayo ng Friday. Ngayon, tignan natin ano yung standing natin this week. Pag ito, na-break with momentum, buy tayo dito, okay? So, ganyan ang aking inaabangan. Add buy pala. Kapag ito na-break with momentum, kamusta kayo dyan? Okay pa? Pag 9 PM, wala pang galaw to, ano muna tayo, out na muna tayo. Bukas na ulit. Uy, kaya pa daw ni Sir Clip. Sino negative pa sa inyo? Holding on. Blue kayo. I-minimize nyo lang yung lot size nyo muna. Kasi pangit yung galaw nyo ngayon eh. Consolidating lang eh. Tsaka na kayo mag-add ng position kapag nakita. Kapag 9 PM tas wala pa akong nakitang magandang choke dito sa time frame na to, out na muna tayo at bukas na ulit tayo mag-trade since holiday ngayon sa US, kaya ganito yung galaw ni Goldie ngayon. May choke dyan, buyback ako dyan dito, choke, antay ako dyan ng choke, tapos buyback ako dito. Ang maganda nyan, pagka close mo mamaya break even, biglang lilipad. 9 PM, tingnan natin kung meron pa rin magte-trade pagpasok ng 9 PM. Si Gold, binigyan ko na siya ng ano eh, 3 chance dito sa gilid. Ito yung mga ano natin eh. Dito, nag-add ako position, tsaka dito. Tsaka dito, 4 pala. 4 na buyback. Ang laki po ng negative mo 170. Bababa man yan, baka eto dito, sa FBG. Dito, possible magkaroon ng reaction. Pag maganda yung reaction, possible dyan umangat. Pero if mali ako, dito na yan next. Sa 1 HOB dito. Or sa 50% ng range na to. O sakto dito yung 50% to sa FBG. Pag mali ako, dito na yan bababa. Dito sa area na to. Pero kung maganda sana yung galaw niya, dito magbabay sana ako eh. Kaya lang, holiday nga ngayon, kaya wala ngayon. Tenga tayo ngayon. Close na ako, attorney, ng ibang position ko. Isa na lang position ko. Pangit ng galaw kanina eh. Baka malugi. Ano pa naman ngayon? September 1. Dapat maganda yung simula natin. Ayoko muna magsimula ng malaking negative.
Katunay ta, Sir Rolando ah. Ang masakit niyan, emotional damage ka niyan kapag lumipad yan. Pero dapat, kapag nag-early out tayo, accept natin kapag ano man yung outcome. Once we have capital, kaya natin mag in and out sa market. Kaya pa rin kumita. Pero pag naubos yung pambala natin, wala na tayong pang income. Hello sir, Cyril. Gold tsaka forex pairs. Ayan o, lumipad o. Oh, diba lumipad? Nag-close ba siya ng choke? Ito, pag nag-choke to, tapos nag-pullback, add ako position. Pag hindi nag-pullback yan, aray ko. So, may 5 internal choke. Ayan. Pag yan, di nag-pullback, ayos lang. Profit pa rin naman eh. May nakaset, may naiwan pa akong isa eh. Ito. Add ako buy kapag nag-pullback. Tapos, risk na ulit. Rat-rata na ulit tayo. Si EURUSD hindi pa activated eh. Ikaw lang pala inaantay, Sir Rolando. Buti pa si Michi, chill lang. Tipin na yan mamaya. Okay. Isang matatapang, paldo-paldo. Okay. Okay, isang matatapang, paldo. Bye. Habulin nga natin ba yan. Bye. Pullback ako mag-entry. Ayoko nun. Delicate sa ako dyan. Pullback entry, pullback. Pero kahit huwag ka na mag-pullback, tuloy mo na yan, gold. TP reveal naman dyan sa mga float, sa mga nag-hold dyan. TP reveal naman sa mga nag-hold. Nice one. Congrats. Ginaya mo kasi ako si Rolando eh. Nag-close. Ay, hindi na't nagtira ka kahit isa eh. Ako nagtira ako isa. Para sa analysis ko lang. Kung tama ba yung analysis ko. Okay, congrats kay Ma'am Cristel, 35 USD. Kay Michi, $8. TP1 hit. Kay Sir Michael, naka-hold, Benga. Nice one. Okay, $15 kay Drew. 33 hold. Meron ba dito mga bagong sali lang today na tas naka-profit na agad? Sino yun? Buena Mano agad. 3.5 pwede. Kasi minsan ATH yan si Gold eh. Pullback onte tas ATH. Ayos. Okay, 20. Wow, 400 USD prop per account. Sir Jojo, 70. Cedric, 30 USD. Sir Eric, 32. Ayan o. JR. Trust the process lang talaga. True lang, true. Ayun, si Ma'am Cristel. Kakasali lang today. Nice one. Congrats. 20 USD. Gabok na lang SL. Grabe yung kanina, no? Gabok. Ayos. 12 US dollar. Abot pa yan sa TP natin sa taas. Kasi ano yan eh, liquidity. Ako dyan, pag naka-TP ako, profit ako. Dami nag-TP ah. TP ko attorney, 3480. Pag gusto nyo mag-hold,
mag-close kayo ng ibang position, tas mag-iwan lang kayo, set nyo lang to break even. Tama, maganda talaga yung spread ng HFM. Kaya yan yung ginagamit ko pro account. Ayan o, ang liit ng spread niya. Kahit sa 1 minute time frame ka, sobrang liit ng spread. Kasi tinan nyo, kung iba yung gamit nyong broker, tas punta kayo 1 minute, compare nyo yung etong line natin. Etong line na pink tsaka blue or black na gumagalaw. Compare. Ayan o, si Oliver Salamonte. 347, kinabahan ako, kala ko di naangat. In out ko na. Uwi pa ako ganyan trabaho. Okay lang yan, as long as safe naman capital mo, tas may onting profit ka, okay na rin yan. Daily naman tayo magte-trade eh. Huwag kayo mafu-FOMO. Dito sa gold, 17 ata. Sa pro account, 0.6 eh. Ngayon, ano ba yung spread ni gold ngayon? Spread niya ngayon, 17 si gold. Wow! Out na si Attorney, 100. 347. Oh, good. Habol coach, 30 USD. Si Sir Vladimir, manalo. FOMO, meaning fear of missing out. Fear of missing out. Kunwari, nakita mo si gold, sobrang lumipad. Ngayon, dahil natatakot ka ma-miss out mo yung move na yun, habulin mo yung trade. Then mag-end up ka ng talo kasi minsan kapag sobrang taas mo hinabol, dun na siya parang babaliktad. Thank you sir, 100 USD. Pag okay na kayo sa profit nyo, pwede na kayo mag-out at bukas ulit tayo magte-trade. 9 PM na rin out na rin ako, mga ganito. Oy, 25 sa XM. Yan, mataas po yan kapag 25. Dito sa HFM Pro account, 17 lang. Yan, sabi ni Ma'am Arlene, sayang ng out early. Parang marami kang entry po. Ayos lang yan, wag kayong manginayang kasi may capital pa naman kayo, bukas makaka-trade ulit tayo. Mahirap yan, paano kung biglang tumulo kanina, di ba? Tas wala pa tayong SL. Mas malaki talo natin. Di bukas magre-revenge trade yung iba. Kasi gusto agad bumawi. Maganda na yung okay pa yung kapital. Andyan lang yung gold. Di tayo iwan yan. Alright? Alright, out na yung iba, out na. Hindi ako nag-out. 1.7 USD. Ang laki naman ng TP mo, 1.7? Baka naman. Hello Ma'am Arlene, welcome po sa ating community live trading. Newbie pa lang today. So, 23 daw sabi ni Ma'am kanina. Ay, 25. Compare mo sir yung line natin sa graph. Ito sa 1 minute time frame. Itong nagalaw sa akin, ganyan kaliit yung sa 1. Yeah, malaki spread ni XM kasi nga dun rin sila bumabawi minsan sa spread. Kung mapapansin mo, pag enter mo pa lang ng trade, ang laki agad ng negative mo kasi sa spread yun eh. Kaya kapag nag-gold kayo, pili kayo ng magandang spread. Lalo na pag scalping. Making impact yung spread sa trading natin. Ayun, ang laki. 1240 pag standard. Ang laki niyan. Laki po niyan kapag Hindi naman natamaan SL coach kasi walang SL. Tama nga naman. Hindi talaga tatamaan SL natin. Yan, malaki po dyan. Okay, 920. Tignan natin kung mate yung TP natin ng 920. Pag hindi, out na rin ako dyan. Tapos, bukas na ulit tayo. Para makapag-dinner na muna. Spread, yan yung parang ito, taba dito. Yan yung line sa nagalaw na price. Yan ay pagkakaintindi ko dun parang pag mas malaki yung spread mo, mas malaki yung possible na kitain ng broker mo. Minsan kapag maliit yung spread, meron namang charge kada trade. So commission ang tawag dun. So yan, si IC Market, boss, 10 lang spread raw account. Yan, sometimes may mga yan, parang commission per trade. Ang dami nating nasa live. Naka-TP ba lahat ng nasa live? 71 tayo lahat Pero ang dami na rin nagbigay ng feed. Sir, kikita lang naman sila kapag talo ka. Sir Rolando. Pag nag-profit ka, wala naman silang kita dyan. Lugi pa sila pag nag-profit. Ayun, may commission, tas may swap. Sakit. Maliit nga spread, lugi ka naman kaka-trade. Pro account na pili ko kay HFM kasi una, maliit spread niya. Tapos, wala rin siyang commission kada trade. Tsaka sa swap, wala siyang swap Alam ko kapag gold. Okay lang po yan, Sir Bangsa. Mahalaga, safe yung capital natin. Kaya pa natin kumita this month. First day pa lang naman ng September.
Ano muna tayo, buwelo-buwelo muna tayo. Tiwala lang, tiwala. Ang nakakaapekto talaga sa trading kapag sobrang laki ng risk mo, parang matatakot ka talaga na matalo yun. Kaya nangyayari, nagka-close tayo early. Oy, thank you sir sa stars. TP sa akin yan, stars, 10 stars. Ang maganda talaga niyan kapag sobrang liit lang ng lot size mo tapos hindi ka maapektuhan, hindi ka matatakot, parang hindi ka mapapaisip na mag-close ng trade, hayaan mo lang siya matapos. Tama, free pati mag-withdraw. Euro USD, babalik na. Okay, risk na ako dito kay Euro USD. Tingnan ko na lang yung bukas. Okay na ako dito, out na ako. Bukas na ulit. Thank you po sa panonood ng ating live. Bukas ulit tayo. See you tomorrow.